Na po minsan merong isang kwento tungkol sa isang lalaki na lumapit sa pari at nagtanong. Sabi niya, "Father, meron po bang Diyos? Is God real? Totoo po ba na may Diyos?" At sumagot daw po itong pari, sabi niya, "Kung sasabihin ko sa iyo na merong Diyos, pero hindi ka naman magbabago sa iyong buhay, kung mananatili ka sa iyong pagkakasala, ano pa ang kwenta ng sagot ko sa iyo? Hindi mo kailangan ang aking sagot dahil hindi mo naman ito paniniwalaan. Pero kung sasabihin ko sa iyo na merong Diyos at ikaw ay magbabago, ikaw ay magpapakabuti, ikaw ay magpapakabanal, at itutuwid mo ang iyong pamumuhay, hindi mo kailangan ng sagot. Ang kailangan mo ay Diyos." Ang tanong, kayo po, kailangan niyo po ba ang Diyos? Bakit ba minsan nakakalimutan natin ang Diyos? Dahil kala natin, kaya natin ang lahat. Amen? Pero meron tatlong bagay na hindi natin kaya. Una, yung makapagpakita ka ng bagay mula sa wala. Only God can do that, to create something out of nothing. Second, we cannot save ourselves. No matter how strong you are, no matter how smart you are, no matter how wealthy you are, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kahit ano pa ang iyong pinagmamalaki, Diyos lang ang makakapagligtas sa atin. And thirdly, we cannot always provide answers to our problems. Ang Diyos lang ang makakapagpakita sa iyo ng katotohanan, ng sagot na kailangan mo sa iyong problema. Amen? Tingnan niyo po, kung minsan meron tayong pangangailangan, wala kang pera, marami kang utang, down yung business mo, magdasal ka, meron mga iba na bibigla, mula sa wala nagkakaroon. Saan nanggaling yun? Sa Diyos. Meron yung mga iba dyan, nagsimula sa wala, wala silang bahay, pero dahil sa kanilang pananampalataya, ba ngayon, meron na. Mararanasan natin, minsan, nagkakasakit tayo, nawawalan tayo ng lakas. Sino magpapalakas sa iyo? Ikaw? Magdasal ka, napakarami dyan, alam nila, malapit ang mamatay, ba? Nabuhay. Hindi mo alam kung paano aayos ang iyong asawa. Nasisira na nga ang ulo mo eh. Pero palagi kang nagtitiwala, palagi mo siyang pinagdarasal sa Diyos. Bigla-bigla, just like that, nagbago. Who can create something out of nothing? It is not us. It is the Lord. It is God. Remember that. That is what God the Father does. The Creator. And we are only created. Nakakagawa din tayo, pero hindi natin kayang gawin ang lahat. Pag nandun ka na doon sa hangganan na hindi mo na kaya, wala ka nang maipakita, magtiwala ka sa Diyos. Yun ang milagro ng Diyos. Mula sa wala, magkakaroon. Karanasan din natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Napakarami po sa atin, kailangan maligtas sa kanilang takot. Napakarami sa atin, overthinkers. They are full of fears. Nangangayayat na sa kakaisip, hindi makatulog, nanlalambot. Who can save you from your fear, if not the Lord who gives peace? Marami din sa atin nalulunod sa galit. Konti na lang, makakapatay na ng tao. Sino magliligtas sa iyo sa iyong galit kung hindi ang Diyos? Kung hindi ka magdadasal sa Diyos at aalisin niya ang galit sa iyong puso. At alam ko din, marami po sa atin dito, kailangan mailigtas sa lungkot. At di ba, karanasan po natin, kahit na anong gawin mo, naglakwatsa ka na, namasyal ka na, sinubukan mo, sige, nakipagsugalan ka, kasino, libangan. Yung mga iba nga, dinadaan na nga sa sayaw sa kaka-TikTok. Ang saya-saya ng itsura sa camera, sa picture. Pero mabibigla tayo, nagpakamatay, depressed pala. Kahit na paano mo gustong iligtas ang iyong sarili sa lungkot, hindi mo kaya kung hindi ka magpapatulong sa Diyos. Yan ang naging misyon ni Jesus sa atin, to save us from sin. Sin that destroys us, sin that leads us to death.
Can you save yourself? No. We can only be saved through the grace of our Lord Jesus. At minsan din, nangangailangan tayo ng sagot sa ating mga problema. Hindi po ba? Kahit na paano mo isipin, hindi mo makita. Nagiging napakadilim ng iyong pag-iisip. Pero may mga iba, lumalapit po sa akin, nagme-message, sabi, Father, salamat po. Nakita po namin yung homily nyo dumaan sa Facebook, sa feed, recommendation ng YouTube, sa TikTok. Tapos sabi nila, Father, parang kilala mo ko. Parang alam mo yung problema ko. Kasi yung sinasabi mo talaga para sa akin. Nagpapasalamat sila. Tinatanong nila, paano mo alam, Father? To tell you honestly, hindi ko po alam. Hindi ko kayo kakilala. Hindi ko alam yung inyong problema. Pero bakit biglang lumitaw? Bakit narinig mo? Bakit tumagos sa iyong puso? Yun ay dahil sa grasya ng Banal na Espiritu. That is what the Spirit gives us. Clarity, truth, answers. At yun yung sinasabi ng ating Panginoon sa ating nabasang Ebanghelyo. The Spirit will guide you to all truth in due time. Pag kailangan mo ng kalinawan, darating sa'yo yan. Di ba napakapalad natin? Napakaswerte natin. Na kahit na alam naman natin sa sarili natin, hindi tayo perpekto. Ang dami po nating pagkakamali. Ang dami nating kasalanan. See how God continues to provide, to save, and to show answers, the truth to us. Yan din yung pinagtatakan po ng sumulat sa Salmo eh. Sabi po ng responsorial psalm, Lord, who is man that you should care for him? Sino ba itong tao para ingatan mo, para gabayan mo? Tao lang siya na gawa sa lupa. Tao siya na nagkakamali. Tao siya na puno ng pagkakasala. Pero bakit siya pa rin ay pinipili? Ito po ay dahil sa pagmamahal ng Diyos. Nakakamangha ang pagmamahal ng Diyos, hindi po ba? That we can do no evil in order to undo the love of God. Wala kang magagawa para tumigil ang pagmamahal ng Diyos. Wala kang magagawang kasalanan o karumal-dumal o pagkakamali para itigil ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa iyo. At sana din po, ganito din tayo magmahal. Oo, masakit pag mayroong nagkasala sa atin. Pero kung naniniwala tayo na tayo ay ginawa ng Diyos, anak ng Diyos, sana ganyan din tayo magmahal, magmalasakit. Na kahit ano pang gawin mo, mamahalin kita. Paano natin mababayaran o masusuklian yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Nasa Diyos na ang lahat di po ba? Simple lang. Manampalataya ka. Magtiwala ka sa Diyos. It is the least that we can do to repay the love of God. To believe, to trust God. Kaya nga pag sinasabi natin, I believe in God, the Father. I believe in the Son Jesus. I believe in the Holy Spirit. What are you actually saying? You are actually thanking the Lord, thanking God for His eternal and immense love. Yung iyong paniniwala ay iyong utang na loob sa Diyos. Yung iyong tiwala ay iyong paraan para magpasalamat sa Diyos.